Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Namangha ako sa pinasukan naming restaurant. Ang bonggang-bongga. Ngayon lang ako nakapasok simula noong nasa puder ako ng mga Benitez. Ang ganda ng mga ilaw. Ang sahig na parang bawal talagang tapak-tapakan ng nakapaaka lang baka mag-iwan pa ng mga bakat. May chandelier na katulad ng nasa mansyon. Ang ganda. Lahat ng mga bagay at gamit, puro original at mamahalin. May live orchestra sa gitna ng hall. Feeling ko, nilalamigan ng likod ko dahil sa lamig na binubuga ng aircon. Nilibot ko ang paningin ko sa buong restaurant. Maging ang mga waiter, bawal yata mga pandak at hindi pleasing personality dahil ang gwapo nilang lahat. Maging ang mga babae, ang tatangkad naman nila. Walang-wala ang kapandakan ko ngayon na flat 5 lang. Ang tangkad ko, diba? Hanggang balikat lang ako ni Paulo. Ang mga waitress para sila mga Miss Manila. Ang tatangkad at ang gaganda nila, nagpapatunay ngang hindi ako nararapat na dito kumain. May ganito palang lugar la? Bulong ko kay Lola pero si John ang napangiti. Sisigmuraan ko na talaga tong si John pag naubusan ako ng pasensya. Ano ngayon kung ignorante pa ako? Hindi naman ako nagpapahalata ng ganun na. Bulong ko kay John. You're not ignorant but innocent, mine. Bigla akong pinamulahan ng mukha sa sinasabi nitong mine. Tse, mine mo mukha mo. Assuming ka talaga. Ganting bulong nito sa akin at napangiti ako sa hiya. Inirapan ko lang siya at kindat ang inabot ko sa gwapo nitong mukha. Lihim kong tinampal ang sarili ko dahil kinikilig ako. Babae din naman ako at kung wala lang kaming kasunduan sa mga Benitez, ay malamang single na single pa ang status ko. Inalalayan si Lola ni John habang may lumapit naman sa akin at inilahad ang kamay. Nakakahiya? This way, ma'am. Maginoong sabi ng isang lalaki at napatingin ako sa kanya. Naku, ang gwapo niya. Kung andito lang si Paulo, itotodo ko talaga ang ngiti ko para makita niyang deserving din akong magkagusto ng lalaki. You are so lovely, ma'am. Alam kong puri yun ng waiter sa akin kaya gumiti lang ako sa kanya. Salamat. Ipinagila pa niya ako ng upuan. Ang bait naman niya. Naks! At kahit ganito ay naa-appreciate ko ang kilos nito sa mga customers. Sino ba namang babae ang hindi magkakagusto kahit ganito lang na gestures nila ay talagang ma-appreciate mo. Kilalang kilala na yata si Lola dito dahil nagbow ang mga waiter at mga waitresses sa amin at binabati si Lola. Nakakahiya naman kung tatanungin ko kung kaninong restaurant tong pinasukan namin. What's your order, Iha? Si Lola at tinignan ko ang nasa menu at dinugo na ang ilong ko dahil wala akong maintindihan sa menu. Puro masasarap ang pangalan pero lahat din ay hindi ko pa nakain o natikman man lang pero hindi ko yun kinakahiya. Lola, wala po akong alam sa mga pagkain dito. Kayo na lang po ang bahala basta ice cream po ang dessert ko at saka may lechong paksiw po ba? Mahinang sabi kong sapat lang para marinig yun ni Lola. Napangiti si Lola. Nanlaki naman ang mga mata ni John at ngumiti. You like lechong paksiw? Yes, they have, Iha. Bayaan mo muna, ngayon lang ako makakakain ng ganyan eh. Bulong ko kay John para walang makakarinig at bigla itong pinamulahan ng mukha. Ay, ako na ang bahala sa order ni Alora, Lola. Sabat ni John. Okay, Iho, you're such a gentleman. At pumili na si Lola at si John. Ang sosyal ng mga pagkain na binanggit nila at kung ako lang ang magbabasa ay katawa-tawa akong pakinggan. Nakakatakam namang isipin lalo na sa mga pangalan nitong mga sosyal at kumilos naman ang waiter. Alora, wala ka bang gustong kainin at yan lang talaga? Dati, paborito mong kainin ang lechong manok lang eh. Sira ang diet mo niyan. Hindi mo naman siguro paborito ang mga lechon no? Tanong ni John. Ano ba naman yung tanong na yan? Oo, noong bata pa ako no, hindi ko rin nararanasang kumain ng ganitong ulam. Ngayon iba na. Pansin ko nga na nakakatakam ngayon ang mga lechong paksiw. Nakakasuyang kainin pero, teka, dati?
Anong ibig mong sabihin? Magkakilala ba tayo? Nagtaka kasi ako sa sagot niya. Siyempre, hindi pa nakasagot si John andito na mga order namin kaya napangiti ako dahil ang sarap na nasa hapag at labagan. Iha, sa tingin ko ay may sasabihin yata si John sa'yo about him. Sabi ni Lola. Oo nga pala, parang weird ngayon si John, parang ewan. Feeling close ba? Pero okay lang. John, may problema ka ba? Sabihin mo na makikinig naman ako eh. Sabi ko baka kasi bakla ito at ayaw umamin sa mga kaibigan nito. John's point of view. John, may problema ka ba? Sabihin mo na makikinig naman ako eh. Maybe this is the right time na sasabihin ko na sa kanya ang katotohanan. Gusto ko lang isipin niya na hindi siya nag-iisa dito sa mundo ni Paolo. Lalo na kay Paolo na walang kwentang doktor sa balat ng lupa. Malayo lang sa squatter. Doon kahit mahirap ay hindi mga plastic ang mga kaibigan mo. Marami nga lang ang mga adik kahit ako ay ayokong babalik si Alora doon. Huy John! Pukaw niya sa akin. Alora, actually, magkakilala tayo nung bata pa tayo eh. I am John Sampiton. Naalala mo pa ba? Yung kalaro mo. I look at her priceless reaction at nanlaki ang mga mata nito nang isubo nito ang kanin. Ang cute niya talaga. Ano? Sino ka kamo? Wala kasi akong kilala na Sampiton. Ako sa John Sampiton, yung madalas kalaro mo sa bahay niyo sa squatter. Yung madalas kasama mo kahit bully ako sa'yo noon. Yung kasama mo maligo dun sa, alam mo na, ilog. Si Boy Lagos? Ay, sorry, Boy Galos. Sumabit pa nga yung paa mo dahil tinulak kita noon. Huminto ito sa pagkain. Parang hindi makapaniwala at nakatingin lang talaga ito sa akin. Palipat-lipat ito ng tingin sa akin at kay Lola na parang humingi ng saklolo. Maya-maya ay nalaki ang mga mata nito at tinakpan ang bibig nito sa sobrang amuse nito. Oh my! Sabi ko na nga ba eh. Gusto ko matawa sa sobrang saya pero nahihiya ako sa mga tao dito. Seryoso ka ba? Ikaw ba talaga si John? Yung kuya-kuyahan ko noon? Kuya Boy? Bigla ay namula ang mga mata nito at nagbabanta ang mga luha nito. I nodded. You still remember that kid? That was me. Mahinang sabi ko para hindi kami makahatak ng atensyon sa ibang kumakain. Oh my! Gusto kitang yakapin eh. Namiss kita ng sobra. Ang laki ng pinagbago mo. Ang gwapo mo na ah. Lola, dalawa na kayo ang kakampi ko. Alam mo ba Lola na sobra akong saya ngayon? 2 beses mo akong sinusurpresa Lola eh. Nahihiya talaga ako ngayon. Makikita naman kasi ang sobrang niyang saya at masaya ako na masaya siya ngayon. Masaya nga ba siya ngayon? Bakit naman siya iiyak? But being with Paolo was never easy for her. Lumaki ako, nakilala ko ang style ni Paolo at alam kong walang pag-iibigan na namamagitan sa dalawa. I may come in too late pero hindi pa rin huli ang lahat para makalayo si Alora. I told you, John. She will be very glad if you tell her the truth. He told me that Iha over the phone when I was in America. Kahit nga ako hindi makapaniwala na magkakilala kayo. Sabi naman ni Lola. Oo nga Lola eh, may peklat pa nga ako sa binti. I am sorry mine, sabi ko sa kanya. This is the perfect time Lola. Nag-alinlangan kasi ako baka bigla akong awayin nito babaeng to. Kung alam mo lang talaga, palaban yan eh. Hindi po yan totoo la. John, dami mong utang na kwento sa akin. Naku, kumain nga muna tayo talagang tatagtarin kita ng tanong pagkatapos. Yari na ako neto. Sabi ko and we eat happily. Marami pa kaming kwentuhan. Sa gusto ko talagang makausap si Alora ng mga kung ano-ano. Masaya kaming nagtapos ng hapunan then went out to go somewhere. Siyempre, hindi alam ng babae. Busy sa kakatanong sa akin. Take a look at this Iha. Maganda ba to? Si Lola na may inabot kay Alora na isang brochure. Wow! Tag-exist ba to Lola? Ang ganda naman ito parang sa probinsya lang la. Siyempre naman, gusto mo bang makapunta dyan? Opo naman, basta kasama ko kayo. Sagot nito na hindi man lang umalis ang tingin nito sa brochure. Gusto mo bang pumunta dito la? Siyempre naman, why not? Napangiti ako. Still the innocent Alora. Napakaswerte ni Paolo at si Alora ang babaeng magiging ina ng anak nito. I am so against of that plan, pero wala akong magawa kung napapayag na din sa Alora.
Lola, saan po tayo pupunta? Hindi yata ito ang daan pa uwi. Tanong nito nang umangat ang mukha nito at tumingin ito sa akin at ngumiti lang ako. We're going to Marco Polo, Iha. Let's take a break. Di ba sabi mo gusto mong pumunta sa lugar na yan? Ha? Talaga po? Pero gabi na, Lola. Kailangan mo magpahinga eh. Kakauwi mo lang, Lola. Who told you that? Umuwi na ako kahapon at nag-check-in lang ako sa hotel to surprise you. Pero, paano po ang asawa ko po? Ang ibig kong sabihin si Paulo. Baka hinihintay niya tayo at mag-aalala siya kung bakit hindi tayo umuwi ng bahay, la? Asawa? Para naman ako nasaktan na tinuring niyang asawa si Paulo gayong hindi naman ganun ang turing ng binata sa kanya. She's naive after all. Bakit ba siya nag-aalala sa binata ay wala naman itong pakailam sa kanya? Yan ang weakness niya. Mabilis siyang tumanggap ng tao. Si Paulo? Hindi nga nito gusto makasal sa kahit sinong babae. At bakit ang bait niya pa rin sa lalaking yun na hindi siya iginalang bilang asawa? Humigpit ang hawak ko sa manibela dahil gusto ko ring turuan ng leksyon si Paulo sa pananakit nito sa asawa nito. Huwag muna nating isipin ang apo ko kung hindi ko alam ang gagawin. Bigyan din natin siya ng break. I know. Yun din ang halap niya. Let's take a break, Iha, at mag-isip. Hindi ko pa rin napapatawad ang babaeng may gawa niyan sa mukha mo. I want to have a peace for now. For sure, abala din ang apo ko kung yun sa mga babae niya. Baka abala sa Carla na yun at baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at ikakamatay ko pa yan. Halatang nagagalit na naman si Lola sa kalokohan ni Paulo. Lola naman, wag kang ganyan magsalita, la. Mas maigi na ang masaktan si Alora sa katotohanan kesa naman mananatili siya sa poder ni Paulo na walang pakialam sa kanya. At ako na ang naawa sa kaibigan ko. Paano ko ba siya matutulungan? Naiipit siya sa sitwasyon na ganito but still, she still tried her best to be a good wife to a total jerk. Lola, andito na tayo. Okay lang ba talaga sa'yo mag-chopper? I asked. May history si Lola pero ayun at bibong-bibo at excited bang pumunta sa isang isla kahit gabi na. Well, wala namang magagawa kahit sinong anak at apo kapag kagustuhan ito. Lola is a terror and a scary one. Si Alora na tunay na mabait ay dito na lumabot si Lola. Dapat ko na lang talagang bigyan ng medal ang kaibigan kong yan dahil sa kabaitan niya sa lahat. Kaya nagkakasugat dahil hindi niya kayang protektahan ang sarili niya. Talaga? Mag-chopper tayo, John? Mas lalong excited ang isang ito. As if naman first time mong sumakay. But yeah, mag-chopper tayo papuntang airport then we'll go there by a plane. Paliwanag ko sa kanya. Nang dumating kami sa isang 5-star hotel, ay may sumundo pa sa amin and guide us to their helipad. Fasten your seatbelt, ladies. I announced at napangiti ako dahil talagang naaliw ako sa kaibigan kong to. Marunong ka pala magpalipad. Kulang ako ng tiwala sa'yo, she said and I just smiled at her. Alam ko namang biro lang ang sinasabi nito at hindi ko yun dapat sineryoso. Pagdating namin doon, ay sisiguruhin kong magiging masaya ang kasama ko. It's your loss, Paulo. Hinintay ko lang silang umalis at umalis din ako kaagad pabalik sa senaryo. At naabutan ko ang barako na andun pa rin sa lungga namin. Oh, himala! At nakabalik ka, Dok! Sabi ni Chase. Sana, hindi na lang ako umuwi eh. Sabi ko at umupo sa tabi ni Harold. Asan si John? Ginawang driver ni Lola. Magdi-dinner daw sila. Sabi na nga ba eh. Hindi na lang siya dapat umalis pa. Silang dalawa lang? Si Carlos at alam kong nakikibalita ito. Nope, with Alora. Ayos yun na. Nagkakaroon ng point si Johnny niyan ah. Bakit kaya si John ang dinala ni Lola imbis na ikaw na asawa ng Alora na yun? Tanong ni Dexter at napaisip din ako sa sinasabi niya. Bakit nga ba? Nako, kapag dinner, posible din na nakipagkwentuhan na si John sa asawa mo. Sabi ni Knight. Shut up. She's not my wife. Papel lang yan. Aww, ayos yun na. Traidor din itong si John. Napansin ko lang ha. Kaya pala panay ang tingin nito sa isang picture kanina pa. Asawa mo pala yung pinapakita sa amin? I mean, surrogate mo pala yun. Mamaya niyan si John ang sasalo pag nag-divorce kayo, Paulo. Sabi ni Chase. Ano naman ngayon? Wala namang feelings na namamagitan sa kanila ni Paulo at paniguradong hindi sila maapektuhan. Kapag may anak naman sila, ang tibay naman ng sikmura ni John kung makakaya nito. Will you stop talking about them? Ano ngayon kung sasaluhin siya ni John? Problema na niya yun. Kung papayag naman si Alora,
Eh di mas lalong wala akong choice kung gusto nito si John. She's just a surrogate wife after all. Sabi ko at tumahimik sila sa kakasalita tungkol kay Alora. Bayaan mo nang ako lang ang mag-iisip sa posibleng mangyayari. Hindi ko lang alam kung okay ba talaga sa akin. Where in fact, ako ang unang lalaki sa buhay ni Alora at masaya ako dyan. Ibig sabihin, wala akong karibal sa katawan nito. She has the sweetest body I've ever tasted at hinahanap-hanap ko yun pero kailangan ko lang pigilan ang sarili ko. Inisang tungga ko ang shot ko at lumabas and went home without telling them. Pagdating sa bahay ay dumiretso ako sa bar counter and grabbed myself something to drink. Naalala ko ang paraan ng pagtingin ni John sa asawa ko at punong-puno iyon ng paghanga. I drink again. Panay ang tanong nito sa buhay ko at sa bahay ko naming mag-asawa at parang sumisikip ang dibdib ko dahil sa ginawa nito kaninang umaga na nakikipagpicturan sa babae at sinabi ni Chase na panay ang titig nito kay Alora. Tinungga ko ulit ang alak at sobrang init sa lalamunan ko pero lalong sumisikip ang dibdib ko dahil si John ang kinuhang driver ni Lola at ang sexy ng suot ng babae na kitang-kita ang likod nito kanina, emphasizing the shape of her body. Hindi ko maiwasang mainis dahil suot nito. She's just supposed to be loyal to me, right? Pero wala siyang kasalanan dahil na kay John ang pakiramdam na hindi tama. He's striking me on my back at kung gagawa ito ng moves, ay malamang na mahuhulog ang babae. At kahit pa siyang surrogate wife ko ay pwedeng magkagusto ito kay John kung kukupad-kupad ako. Pero ayoko pa nang matatawag na may asawa na ako. Baby! Napalingon ako sa taong biglang yumakap sa likuran ko and plant small kisses on my nape. Wife? Mahinang sabi ko at dahil sa kasabikan ay hinalikan ko siya ng sobrang mapangahas. Maging siya ay napaka-wild nito. I kissed her as if I punished her going out with someone I don't like. She unbuttoned her dress just like that and it made me smile and want myself to get inside of her as fast as I can. Medyo lasing na din ito kaya dinala ko siya sa silid. Oh baby, her growls makes me so weak as I kiss her little boobies. Paolo, she grunt at napatingin ako sa kanya. Wait, am I crazy? Carla, are you crazy? Bakit ka nandito? Asan ang asawa ko? Sabi ko at hindi ako makapaniwala dahil talagang si Alora nakikita ko sa kanina. Please, hindi ako makakapayag na maghiwalay tayo ng ganun-ganun na lang. Promise. Magpapakabait ako at hindi ko nasasaktan pa si Alora. Kahit masaktan niya ako, hindi ako gaganti. Sabi nito at panayang yakap nito sa leeg ko kahit panay din naman ang tanggal ko nito. Please, let's share our bed together. Promise, magpapakabait ako. Napalunok ako na maraming beses dahil sa kamay nito na unti-unting tinanggal ang senturon ko. This is crazy. Inisang kamay ko lang siya at binuhat ko siya at itinapon sa kama at todo naman ang ngiti nito. Ngayon lang to, I said to myself. At dahil sa espiritu ng alak, ay hindi ko na rin napigilan at nag-iisang katawan na kami ni Carla. Thank you, baby. Sabi nito pagkatapos ng ginawa namin. Hindi ako sumagot dahil talagang nahihilo pa ako dahil sa iniinom ko. Babe, malinis naman ako. I assure you that. Baka pwedeng huwag na tayong gumamit dito. Nagdilat ako at tumingin sa condom na sinasabi nito. You're not my wife at ayoko magkasakit. And worst, ayoko magkasakit sa Alora dahil sa akin. Can we at least skip her name for a moment? Then, you shut up. Sabi ko at pumikit ulit. Sumiksik ito sa akin at yumakap ng mahigpit. I swear, mag-iingat ako. And I swear, wala nang lalaking pa makakahawak sa akin, ikaw lang. Mahinang sabi nito at napangiti ako sa sinasabi niya. Where does she think that this last would last? As far as I know, wala akong pinapatagal at wala ni isang babae ang nagdidictate sa akin kung kailan matatapos ang paglalaro namin. Woman, you must not forget, I'm a married man at hindi ikaw master sa ating dalawa. I will dump you whenever I want to. Either I keep or dump you for good. So keep that ideas of yours to yourself. Sabi ko sa kanya at hindi ito nakasagot. I will behave myself at ihintayin ko kung kailan kayo magdi-divorce, baby. Hindi ako gagawa ng bagay na ikagagalit mo. Sagot nito at pumikit ako. She's so full of herself at malayong-malayo kay Alora na hindi ko narinig na nagsasalita maliban kung maitatanong ako sa kanya. Most behave yata ang award nito nung elementary years. Probably the otherwise. Napangiti ako sa pinag-iisip ko. Lasing na nga siguro ako. You have to go home early. Andito na si Lola at nag-dinner lang sa labas.
Later, she said on her sleepy voice.